Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning din naman. Good morning po. Ayan. Malamig na po ba? Malamig na din na mainit? Panapakan naman natin si Lord. Amen. So, ayan. May bago na pong aircon. So, purihin po ang Panginoon. Truly that our God is a God who provides. Amen po ba yun? Mabuti po ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. Ayan. Ayan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, bago po ako magtuloy-tuloy sa gawain po ng ating Panginoon, gusto po na muna po natin i-welcome parents po ni Brother Israel. Tama ba? Si Nanay Elvira. Yeah, welcome po sa gawain po ng Panginoon. Yeah. Pati si Tatay. Ha? Tatay Rene. Yan, welcome po, Tatay Rene, sa gawain po ng Panginoon, Caris Group. Yan. Siya po ay from Romblon, di ko nagkakamali. Yan. So, napadako po sila din sa Binyan. At praise God na nakasama po namin kayo sa pagpupuri po sa ating Panginoon. Amen. So, last Sunday po, wala po kami dito, walang service kasi nag-family day. But today, nandito tayo ngayon. Amen po ba yun? Ang prayer ko nga, kung ano yung kasi dami ng family day, ganun din every Sunday. At higit pa. Sige po, tayo po ay maupo ng maayos. At again, welcome po sa Jesus Word of Life, sa church. At nawa po ang kapayapaan po ng Diyos ay ating pong maranasan sa araw na ito. So ngayon po, nais ko po magbahagi ng salita po ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay, ayan, pakita na natin. Parang, ayaw. Okay. Sige po. Ayan. Tapoy, maupo muna po. Sige po, kung mayroon po tayong Bible, buksan po natin sa Hebreo. Hebrew chapter 10, verse 7. So, isang verse lang ho yan. Pag-usapan natin ang Hebrew chapter 10, verse 7. Kung meron po kayong Bible, samahan niyo po akong buksan ng ating Biblia sa Hebrew chapter 10, verse 7. Sige po, ilingin ko po sa bawat isa tayo po tumayo bilang paggalang sa mga nakasulat na talata mula sa Biblia. Sabi po dito, sa New Living Translation, medyo okay na. Wala na naman. Sige, basahin ko na lang po. Then I said, "Look, I have come to do your will, O God, as is written about me in the Scriptures." Tayo po ay yumuko at pumikit, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, gusto ho namin maunawaan, maintindihan ang mga talata sa Biblia. Pero limitado po ang aming kakayanan para maunawaan po ito. Pero nagpapasalamat kami, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw nagbibigay sa amin ng wisdom and knowledge to understand the will of God, to see, not in literal, but in vision, na totoo ang kingdom at paghahari mo, Panginoon. Today, Holy Spirit, hinihiling ko po na yung mga bawat butil ng yung mga salita ay matanim po sa aming mga puso. Doon po sa matabang puso, hindi po sa maduwagan, sa madamo o mabato, kundi sa matabang lupa, upang hindi ito manakaw ng kaaway
Yung mga pangako ho ninyo, ito po'y tumubo, lumaki, mapugat, at mamunga sa kapanahonan. Kaya kami nandito, Lord, we just want to experience your presence. We just want to hear your word, your instructions, Lord, because your word is a lamp to our feet and a light to our path. We are nothing, Lord, kapag wala pong salitang nanggagaling sa iyo. Maliligaw po kami. Kaya nandito po kami, Panginoon Diyos, hinihiling na ang bawat salita ho ninyo sa Biblia ay magliwanag po ito sa buhay po namin. Salamat po, Lord. Ito po aming panalangin. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po makakaupo. Ayan. Ready na ba yung ating media? Ayun. What has God written about my life? So, yun yung tinanong ko po personally. Maybe kayo po, ang tinatanong nyo, ano kaya ang sinulat ng Diyos sa aking buhay? Kasi dito sa Hebrew, na binabasa natin kanina, ayan, pakiclick mo na lang para mabilis, Ash. Ayun yung yun. Ay, sorry. Ayun. Kasi sabi ko dito, then I said, look, I have come to do your will, O God, as is written about me in the scriptures. So yung verses na ito, si Jesus ang nagsasalita dito. Kinote niya yung word na ito sa Psalms 40. Na ang sabi, sacrifice and offering you did not desire. My ears you have opened, burnt offering and sin offering you did not require. Then I said, behold, I come into the scroll of the book, it is written of me, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Gusto ko pong iparating sa inyo, mga kapatid, na si Lord dumating dito na hindi joke. Dumating siya rito hindi nagpa-prank. Ibig sabihin, lahat ng pagsilang niya, bago man siya isinilang, lahat ng gagawin niya dito sa mundo, nakasulat sa salita ng Diyos. Amen po ba yun? Kung pupunta ka sa isang eskwela, mag-enroll ko sa school, hindi ka nag-aaral para lang may malaman, kundi parang merong marating. Tama? Kung ikaw ang magninegosyo, hindi ka nagnegosyo para malugi, kundi para yumaman. Tama po ba yun? In the same thing, si Jesus pumunta rito, lahat ng ginawa niya sa mundo, nakasulat. Wala siyang pinagpaliban, wala siyang dinelay, lahat ng iyon ginawa niya. Kaya sabi niya dito, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Kaya kapatid, yung kaligtasan tinanggap natin, nakasulat yan sa salita ng Diyos. Hindi niya pwedeng hindi gawin yon. Yung salvation na tinanggap natin, kalooban yon ng Diyos. Amen po ba? Hanggang kamatayan, kalooban ng Diyos na mamatay si Jesus kasi nga ayaw ng Diyos yung goat o kambing, anumang hayop, ang siyang makapagliligtas sa lahat ng tao. Kasi nga, alam niyo bakit last Sunday, 2 weeks ago binanggit ko, yung pagpatay sa hayop para mapatawad ng kasalanan, panlabas lang yun. But every time yung mga tao, that time yung mga tao na yon ay nag-aalay ng hayop, pero nagigilt pa rin sila sa kasalanan nila. But today, you are blessed. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Mapalad ka. Sige, sabi mo, mapalad ka. Kasi yung conscience natin, when you come to the church, when you come in prayer, o pag may hilingin ka kay Lord, hindi ka kinokonsensya ni Lord. Parang ganito, para mas maunawaan nyo, lalapat ka lang sa akin kasi may kailangan ka. Hindi gano'n si Lord. Pag lumapit ka kay Lord ngayon, dalawang kamay, you are always welcome in His presence. Hindi ka niya kinokondem. Yung konsensya mo, hindi na kinokondem. Why? Kasi sa Bible, lahat
ng kapatawaran sa kasalanan ng tao, it is done. Pinatawad na. Pwede mo pang palakpakan si Lord doon. Pinatawad ka na. Kaya kung bakit ka nag-church, bakit ka nagbabasa ng Bible, bakit ka nakikisama sa life group, bakit ka nag-evangelize, ibang workers natin, tumatambay doon ng 30 minutes, dinedisplay, saan ba yun? Dinedisplay sa intraboard. Hindi para maligtas. Para magsabi sa mga tao na ang kaligtasan ng tao ay free. Tinanggap na natin yon. Amen po ba yun? Dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon. Tuloy po ako. So ngayon, according to Scripture, what has God written concerning our life? Or my life? Kung naunawaan natin ngayon, si Jesus, ang dahilan niya kung bakit dito sa mundo, ay para to save the world. Ang tanong ko naman, ano naman ang sinulat ng Diyos sa buhay natin? Natanong mo na ba yan? Bakit pa ako nag-church? Bakit pa ako nabuhay? Bakit pa ako kailangan mag-aral? Bakit ko kailangan magnegosyo? Bakit kailangan ko kumain? Mamamatay rin naman ako. Diba? Ano yung nakasulat, ano yung sinulat ng Diyos pertaining or concerning to our life? Ang sabi po sa Psalms 139, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. So sabi ng Biblia, na simulang isinilang ka o bago ang isilang, meron ng nakasulat na plano ng Diyos para sa iyo. Amen po ba yun? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba malaman yun? Ayan. Kaya lahat ng buhay, sabi nga ng kasabihan natin, hanggat may buhay may pag-asa. Pero pagpatay, wala na. It is finished. So, ang Biblia nagsasabi ngayon mga kapatid, yung buhay mo, nakasulat yan sa plano ng Diyos. Kaya sabi sa Jeremiah 29:11, wala ho dyan. I have a plan for you, plan to prosper you, not to harm you. Kaya kung may mga taong gustong ipahamak ka, hindi yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Ang Diyos may magandang plano sa bawat tao. Amen po ba yun? Dahil yan ay nakasulat na. Paniwalaan mo yan. Don't be discouraged. Don't be dismayed. Don't be lost hope. Kasi si Lord may magandang plano sa atin. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, may magandang plano sa iyo si Lord. Amen. Sabi mo naman, amen. Ayan. So ngayon, ano po yun? Meron lang pong ilang bagay. According to Scripture, what has God written concerning my life? Sa buhay po natin. And number 1, we are fearfully, and wonderfully made by God. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Maganda yan. Pogi yan. Di ba? Pogi yan, wag ka judgmental. Maniwala ka, pogi yan. Maniwala ka, maganda yan. Okay? Bakit? Kasi nga nakasulat sa Bible, ito nakasulat. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Ayun po sabi ni Psalms. Magpasalamat ka kay Lord dahil ikaw ay nilikha ng Diyos na maayos, maganda, at katangi-tangi. Pero may tanong po ako, real talk lang sa mga maaari nagtatanong. Kung totoo ito, bakit may kapintasan? Natanong niyo na ba yun? Bakit may mabuti at masama? Bakit may mahorya at may minorya sa Senado? Diba? Sino ba talaga ang totoo at hindi totoo? Tama? At bakit hindi pantay-pantay ang pamumuhay ng tao? May maliit, may matangkad, may payat, may mataba, may maitim, may maputi. Diba? Hindi pantay-pantay ang pamumuhay ng tao. Pero sabi dito,
We are fearfully and wonderfully made by God. Nang nilikha si Eva at Adan, maganda lahat. Inosente, maayos lahat. Bakit may kapintasan? Bakit may masama? Bakit hindi pantay-pantay ang pamumuhay ng tao? It is because, narinig ko kanina, sin. Dahil sa kasalanan. Dinestroy ng kasalanan ang nilikha ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, ano kaya ang ginawang solusyon ng Diyos sa bagay na yon? Meron siyang ginawang solusyon. Handa na po ba kayo? Kaya ano ang ginawang ng Diyos na solusyon? Ito, look at the heart, not in the appearance. Everybody say appearance. Nakikita nyo ba yung puso? Pag in-scan mo, kita ang puso. Di ba? So, figuratively speech, tignan natin yung katangian ng isang tao. Kahit may kapintasan, kahit may mabuti o masama, kahit hindi pantay-pantay ang pamumuhay ng tao, anong solusyon ginawa ng Diyos? Look at the heart, not in the appearance. Anong sabi sa Bible? Ito po sinabi sa Bible. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the hearts. So, ang pagpili ng isang tao sa mundong ito, kailangan mayaman ka. Ang pagpili ng mga tao ngayon, lalo na pagboboto ka sa eleksyon sa 2028, kailangan sikat. Yun ang basehan ng tao. Di ba? O ngayon, hindi ko naman kayo sinisisi. Kung lahat ay lawyer sa Senado, I think walang gulo. Dahil susundin nila yung law, yung batas. Hindi na mabebend ang law. Wala nang avatar. No? So, I mean, mga kapatid, the Lord's look at the heart. May kapintasan man, may mabuti man o masama, ano po, sabi ng Panginoon, tignan mo yung puso. Bakit sinasabi ni Lord, tignan mo ang puso? Bakit? Dahil ang ginawa ni Lord Jesus, isa sa mga ginawa niya, God gives you a new heart and a new spirit. Walang sino mang tao ang may kakayanang mabago ang kanyang sarili unless God gave him a new heart, a new spirit. Last week o last two weeks ago, nabanggit ko, yung wineskin, ang wineskin, alam niyo po ba yung wineskin? Yung pinaglalagyan ng alak. Kailangan lalagyan mo ng bagong alak, bago ding wineskin. Yung lumang wineskin, pag nilagyan mo yun ng bagong alak, mabubutas ang wineskin. Ito po ang lesson dito, tinutukoy ni Lord. Kapag ang puso mo hindi napalitan ni Lord, hindi nalinis, hindi niya pwede ibigay ang Holy Spirit mag-enthroned sa puso mo. Why? Mag-aaway lang. Try mong paglapitin yung isang pusa at aso na hindi sila magkakilala, ilagay mo sa isang kulungan, ano mangyayari? Mag-aaway yan. In the same thing, mga kapatid. Kaya, ang spirito at ang lumang puso, hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Kaya dapat bagong puso. Sabihin mo sa katabi mo, may bagong puso ka na. At bagong spirito. Ngayon, dahil may bagong puso ka na at bagong espiritu, ang sinasabi ni Lord sa'yo ngayon, look at the heart, not at outward. Ngayon, mga kapatid, ito na lang, bonus na lang yung kapugian at kagandahan. Tama ba yon? Okay, bonus na lang yun, no? Ayan, kung maganda ka, wag ka naman mamintas na. Okay? Kung sabihin natin matangkad ka, wag mo naman sabihin mas malit siya sa'yo. O masigit siya sa'yo. O masigit ka sa kanya. Amen po ba yun? O ano pang solusyong ginawa ng Diyos? Mga kapatid, look at the heart, not in the appearance. Pangalawa, fix your eyes and set your mind to Jesus. Meron po bang perfecto dito? Nobody's perfect. Kahit gusto mong gumawa ng tama, sasablay ka pa rin eh. Kahit nagpaplano ka, hindi perfecto eh.
Ginawa mo yung plano mo, maayos, pero in-execute mo, umulan. Eh, yung ginawa mo pang-araw. Diba? Nagpakasal ka sa garden, biglang umulan, ang lakas. Diba? So, di natin kontrolado yung isang bagay. Kaya hindi perfecto. Kaya sabi dito, fix your eyes and set your mind to Jesus. Kahit sa body of Christ, hindi tayo perfecto. Hindi lahat ginawang ulo. Pansinin mo mga katabi mo kung puro ulo yan. O puro paa. Pre, may paa ka. Di ba? Di ba? Pero ulo ka, pero may paa. No? Halimbawa lang yung ganun. So, hindi perfecto mga kapatid. May kapintasan no talaga. So, sabi dito sa Bible, sabi dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising or disregarding the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ito mga kapatid, ano ang nagbigay ng kagalakan kay Lord? Bakit siya pumayag mamatay sa krus? Kasi lahat ng tao magkakaroon ng kaligtasan. Kaya okay lang mamatay sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, di ba, ang gulo ng Pilipinas? Tama? Kahit ikaw ay ordinaryong tao, pero apektado ka eh. Tama po ba yun? Yung gasolina, hanggang ngayon, hindi pa bumababa. Kaya maraming bumibili ng e-bike, bumibili ng e-car. Ano pa ba? Yung binibili kong tasty na dating 85 lang, ngayon 95 na. Diba? Tapos di tumatas ang sahod. Diba? Ganun pa din, mag-OT ka, magtrabaho ka. Ala! Diba ang hirap mabuhay sa mundong ito? Pero ang sabi dito, fix your eyes to Jesus. Kahit mahirap magnegosyo, kahit mahirap makipag-usap sa tao, kahit minsan hindi mo maintindihan ng kapitbahay mo o sino man, hindi kayo magkaintindihan, fix your eyes to Jesus. Ituon mo lang yung puso at isip mo sa Panginoon. Kasi kapag tinuon mo ang puso mo at isip mo sa Panginoon, may kagalakan. Amen po ba yun? May kapayapaan. Diba? May kalakasan. May pag-asa. Huwag mong ituon yung isip at puso mo sa problema. Lulubog ka dyan parang si Peter. Kilala niya si Jesus, pero hindi niya alam na makapangyarihan si Lord. Ang sabi sa kanya, kung ikaw yung Lord Jesus, palakarin mo nga ako sa tubig. Nakalakad siya, hindi. Nakalakad. Pero, yung nakita niya yung problema, ang laki ng alon, ang lakas ng hangin, lumubog po siya. Pero alam niyo po ba, si Peter ay mangingisda. Ibig sabihin, kapag mangingisda ka, magaling ka lumangoy. Hindi ka takot malunod, tama? Pero bakit natakot siya? Ikaw kapatid, alam mong makapangyarihan ng Diyos, alam mong Diyos ang iyong pinaglilingkuran, ang iyong sinasamba, pero bakit natatakot ka? Bakit? Kasi nakafocus sa problema. Nakafocus sa sarili. Minsan may dumarating sa punto na sinupuro ito yung mga ages 50 o mga 40. Ako 40 ako eh. Ayan. Naranasan niyo bang paano pa kaya pag 50 na ako, ano na itsura ko? May ganun ba minsan? 'Di ba? Ako personally natatakot. Ano kaya ako after 10 years? Personally, may takot eh. Pag bumalik ka sa building, 'di ba? Tumutungkol sa building, hindi ka ba matatakot pag tumingin sa ilalim? Matatakot. Pero ang tinutukoy ni Lord Jesus dito, fix your eyes and set your mind to Jesus. Kasi sa Kanya may pag-asa, may kalakasan, may kagalakan, may kapayapaan. Kilala niyo pa si Sir Jerry Bean, isang vlogger? Di ba? O, kapinpin? Di ba ang yaman niya na? Asensado. Bakit nagkaroon na anxiety? Why? Maybe sa akin lang to, hindi ko alam yung buhay niya. Baka natatakot siya. Pag wala akong ginawa bukas, o mamaya, yung aking viewers, followers, wala nang susundan. Maybe ganun ang kanyang thinking, hindi ko alam. Pero kapatid, when you fix your eyes to Jesus, kahit may unos,
may kapayapaan. Amen po ba yun? Pwede ba natin palapakan si Lord doon? Diba? Ang gusto ni Lord, you don't have to worry. Ano yung kakainin mo bukas? Totoo may kakainin ka naman bukas, ayaw mo na magluto ngayon. O kaya ayaw mo nang mamalengke. O sabihin natin wala kang pamalengke. But God will supply all your needs according to His riches and glory. Dahil anak ka ng Diyos, i-display ni Lord ang kanyang glory sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan. Ang kailangan mo lang magtiwala. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lang kapatid. Kahit hindi na mabuti yung nakikita mo, yung sitwasyon, magtiwala ka. Ito lang sa atin ngayon, sa mga social media, ako, to be honest, talagang sa nangyayari sa bansa natin, gusto ko na mag-react Gusto ko na magalit Diba? Gusto ko na express yung aking freedom of speech. Pero bakit pa ako sasawsaw doon? Ang kailangan ko na lang gawin is to pray for my country. Church, let us pray for our country. Meron tayong senador na meron takot sa Diyos na tinatayuan ng katotohanan. Please, pray for them. Wala na akong pinag-uusapan dito anong relihiyon mo, anong relihiyon ko. Ang pinag-uusapan natin dito, bayan natin ng Pilipinas. Amen po ba? Magkaisa ho tayo ipanalangin ng ating bansang Pilipinas. Amen. And another thing, mga kapatid, set your mind on things above, not on things on the earth. Ano naman kung naagrabyado ka? Sino naagrabyado dito? Lahat yun. Naagrabyado si Tatay Rene. Tayong mga anak, kahit naagrabyado ka, hindi ka agrabyado. Why? Anak ka ng Diyos Kung may nanloko man sa'yo, hindi ka agrabyado. Anak ka ng Diyos. Kung may nawala man sa'yo, kung meron mang kinuha sa'yo, tandaan mo, anak ka ng Diyos. Ano sabi ng pangako ng Panginoon? Sabi doon, I will restore what you have lost. Kahit ikaw na ang nakawala, kahit ikaw na ang naglustay, ang sabi pa rin ng Panginoon, I will restore. Remember, yung alibugang anak, isa lang yun, di ba? Tama ba yun? O dalawa? Isa lang, magkapatid yun. Yung alibugang anak, yung kanyang yaman kinuha, ginamit sa sugal, sa lahat ng luho ng mundo, luho ng mundo. Nang wala na, ubos na. Anong ginawa? Bumalik sa ama. Anong ginawa ng ama? Pinahiya ba ng ama? Ikaw, wala kang kwentang anak. Kaya lumayas ka, hindi naman pinalayas. Anong ginawa? Welcome. Kapatid, ang pangako ng Diyos, whatever you have lost, sabi ni Lord, I will restore. Palakpakan naman natin si Lord. Ganyang kabuti ang ating Diyos. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Ngayon naman, anong dapat nating ipagpatuloy bilang mga anak ng Diyos? Live in the Spirit, not in the flesh. Everybody say, not in the flesh. Live in the Spirit. Yan. Ano sabi dito? You are to be made holy. Isa sa mga sinulat ng Diyos ay gawin kang banal. Hindi banal na aso santong kabayo. Kanta yun dito, di ba? Huwag ka nang kantahin, baka mamaya request nyo pa Sinulat ng Diyos that you are to be made holy. Kaya kapansinin mo kapatid, kahit hindi tayo karapat-dapat, bakit pinakikinggan ng Diyos ang panalangin mo? Because you are perfect in the sight of God. Not by our good works, but because of Christ Jesus. Amen po ba yun? Si Jesus ang dahilan kung bakit ka banal ngayon. Si Jesus ang dahilan kung bakit ka righteous ngayon. The righteousness of Christ Jesus ang nasa sayo ngayon. Anong pinambayad sa'yo? Dugo. Hindi dugo ng aso. Hindi dugo ng kabayo.
Dugo ni Jesus ang binayad sa atin. That's why we are now holy in the sight of God. Hallelujah! Say to the Lord, Hallelujah! Hallelujah! When you say Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen. So sabi dito, for God's will for us was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Kapatid, si Jesus hindi siya yearly namamatay. Okay? Hindi siya yearly namamatay. Namatay lang siya once, but for all time. Kaya, pansinin niyo ang biyaya ng Diyos, kahit magkamali ka, di mo sinasadya, you are forgiven. You are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Naiintindihan po ba natin yun? Dugo ni Jesus ang dahilan kung bakit ang favor and provision, protection, blessing of God ay humahabol sa iyo. Nararanasan niyo po ba yun? That is the works of God. Kaya kapatid, isa sa mga sinulat ng Diyos, you are made to be holy. Kaya huwag tayo mamuhay sa flesh. Kung sino rito hindi nagagalit? Ayan, naging nagagalit. Sino nagagalit? Ayun, kami lang. Tatlo lang. Huwag naman palagi. Nagagalit tayo. Pero sabi sa Bible, magalit ka, pero huwag magkakasala. Pwede pala magalit eh. Di ba? Pwede nga mamalo eh. Pero pag anak na, huwag mo paluin tatay mo, nanay mo, huwag yun. Yung anak, paluin. Bakit? Si Lord nga namamalo eh. Not literal. Yung pamamalo ay disiplina. Bakit pinamamalo si Lord? Kasi, mahal ka ng Diyos. Yung binigay sa yung holiness and righteousness, ayaw niyang mawala yun. Ayaw niyang masayang yun. And, pangalawa, set apart. When you say set apart, hiniwalay ka na. Hiniwalay ang puti sa decolor. Darkness sa righteous. At ikaw, kapatid, hiniwalay ka na sa mundong ito. Ibig sabihin, ano man ang kalakaran ng mundong ito, o sa Pilipinas na lang, matindi ang corruption, inalis ka na ni Lord sa corruption. Amen po ba yun? Kung dati nangungupit ka, ngayon, nanakaw na lang. Nag-level up eh, no? No? Ngayon, binago ka na ni Lord. Mali-mali. Kaya pag-pray natin yung ating bansang Pilipinas. Ano po? Kapatid, you are set apart. Huwag na tayong umayon sa mundong ito. No? Para lang maipasa ka sa negosyo, kailangan merong bribe, may pailalim. Sa Pilipinas, pag wala kang ganun, di ka papasa. Ganun nangyari sa Pilipinas natin. Napakayaman ng bansang Pilipinas, pero bakit mas sikat ang Korea? Bakit mas sikat ang Singapore? Maliit na country yan. Pero bakit napakayaman? Less corruption. Dito, ang corruption sa Pilipinas, hindi po ako politika, pero ayon lang sa akin na rinig o naaral, ginawang negosyo ang korupsyon. Kaya, mga kapatid, kung set apart ka na, piliin natin yung hindi lamang basta magaling. Piliin natin yung meron takot sa Diyos. Regardless ano yung relasyon niya kay Lord, ano relihiyon niya, basta may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa pamilya, may pagmamahal sa bayan, at may pagmamahal sa mga negosyante at sa simbahan. Amen po ba yun? You are set apart. Kapag hiwalay ka na, huwag kang tulad ng baboy. Tignan mo yung katabi mo. Tao yan. Ha? Hindi baboy yan. Yung baboy, pag pinaliguan mo yan, baboy pa rin. Babalik pa rin yan doon sa gusto niyang sa putikan. Ngayon, ikaw hindi ka hayop, tao ka.
Inalaykay ka ng Diyos sa isang kingdom, righteousness and holiness, pumirmi ka doon. Sabi mo sa katabi mo, pumirmi ka doon. Huwag kang aalis doon. Ayan. Huwag matigas ang ulo. Pag matigas ang ulo, palo. Yan. Bakit? Mahal tayo ni Lord. Amen po ba yun? And, ayan. Ay pala. Sabi niya sa Bible, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart, appointed you as a prophet to the nation. Although ito binanggit kay Jeremiah, kapatid, you are appointed as a children of God. Appointed the light and salt of this world. Appointed as ambassador of Christ. In another word, you are appointed as Christian. Christian, Christ, yung I-A-N, I am nothing. Wala tayong magagawa kapag wala tayo kay Kristo. Amen po ba yun? Kahit ikaw lang ang pinakamagaling, matalino, pinakamahusay, pinakamaganda, gwapo, o maayos sa pamuhay, you are nothing kapag wala si Kristo sa buhay mo. That's why today you are blessed. Sabi mo ulit sa katabi mo, you are blessed. Yeah, you are blessed, no? And God set us apart doing His will as the Lord Jesus did. Ngayon kapatid, kung naniniwala ka na ang plano ng Diyos sa buhay mo nakasulat na, anong plano natin gawin? Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Not by our might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Yung Espiritu ng Diyos ang tutulong sa iyo to do His will. Ano yung will? Go and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, nag-iisang Kristiyano sa pamilya mo, huwag mo hayaan ni mga kapatid mo hindi makarinig ng salita ng Diyos. Kung matapang ka mag-chismis dati, hindi na ngayon ha, kung matapang ka manira ng tao dati, ngayon binigyan ka ng tapang, kapangyarihan, pag-ibig, kagalakan, ibahagi ang salita ng Diyos sa pamilya mo. Dalhin mo yung pamilya mo kay Kristo. Kung taga-ibang, sabihin natin sa norte siya, dalhin mo siya kay Kristo at bibigyan siya ng Lord ng church doon. Amen po ba yun? Let us do the will of God. Yung mandato ng salita ng Diyos, ibahagi natin sa kanila. Huwag kang tutulog-tulog. Amen po ba yun? Huwag tatamad-tamad. Kumilos tayo, ibahagi si Kristo sa lahat ng tao. Yan ang dapat natin gawin. And, live in the Spirit, not in the flesh. I say then, walk in the Spirit. Everybody say, walk in the Spirit. Ano sabi dito? You shall not fulfill the lust of the flesh. When you walk in the Spirit, wala kang gagawin para punuin ang nasa ng ating laman. Alam nyo, kaya minsan kailangan nagpe-prayer and fasting tayo. Why? Pag nagpe-prayer and fasting ka, pinapatay nito yung desire ng ating lust. Pinapatay nito yung pride. Lahat ng tao mayabang. Sinong hindi mayabang? Ako lang? Kahit ngayon basurero, I'm telling you the truth, mayabang yan. Lalo na siguro pinakamayaman. Ano napifeed? Yung pride. Kung ikaw ang magaling, ma-pride din. Kung ikaw maganda, minsan may pride din. Lahat ng tao may pride. Kaya huwag pakainin yan. No, you shall not fulfill the lust of the flesh. Yung ating greedy, di ba? Greedy sa pagkain, greedy sa pera, greedy sa kayamanan, greedy sa kapangyarihan, greedy sa posisyon, greedy sa lahat ng bagay. You shall not fulfill that lust. Huwag natin punuin, pakainin ang laman na yan. Dahil ang sabi sa Biblia, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh.
And these are contrary to one another, so that you did not do the things that you wish. Ito na ang problema. Kaya hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos dahil ang mas pinakakain mo yung gusto ng laman. Alam naman siguro natin ang mga laman natin. Yung mga gusto nakikita, biriin mo dahil meron kang Shopee account. Maya-maya may dumarating na parcel. 'Di ba? Kaya minsan napaprank eh. Pag tinawagan ka, parcel po, yung pala, kaibigan mo pala. 'Di ba? Si Tito pala. O si Pastor pala bumisita. Akala mo rider. 'Di ba? Kaya hindi nagagawa ng isang Kristiyano ang kalooban ng Diyos, mas nabubuhay ang flesh. Hindi ko na papahaba-habain pa, no? Kaya ang hirap magbago ng buhay, magbago ng isip, magpabago ng buhay, magpabago ng ugali, kasi mas nangingibabaw ang flesh. Ayaw magulangan. Pag naagrabyado, anong gagawin? Gaganti. Pag siniraan, gaganti. Ano na pagkakaiba natin sa mundo? Kaya nga sabi sa Biblia, you are set apart. Everybody say set apart. Binago ka na. Inayos ka na ni Lord. Nag-transform ka na. Kay Kristo ka na. Amen po ba yun? Pagmamay-ari ka na ni Jesus. You are anointed by the Holy Spirit. You have a gifts, spiritual gifts. You have a fruit of the Holy Spirit. Anong ginagawa minsan ng Kristiyano? Huwag gawing pan-display. Dapat gamitin. As a tools, as a equipment, as a blessing. Amen po ba yun? Tuloy tayo. Kaya ito, gusto ko po itong i-share. Na-share ko na po ito ng midweek. Yan. Ano sabi dyan? Be consistent and be persistent. Saan? In yielding to the power of the Holy Spirit. Kailangan magpailalim ka. Consistent dapat yan. Persistent dapat po yan. And praying in the power of the Holy Spirit. Mas lalo kang maging mapanalangin ngayon. Kahit nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, nag-aaral ka, please, I encourage you to pray. Kahit masaya ka, mag-pray ka. Kahit malungkot ka, mag-pray ka. Kahit may binabayaran ka o may kakulangan ka, mag-pray ka. Kahit nagmi-ministeryo ka, ano mang ginagawa mo, nasa kalooban ka ng Diyos, we should pray consistently and persistently. Amen po ba yun? Kaya kapatid, again, yung plano ng Diyos, nakasulat na yan. Hilingin mo lang lagi sa ating Panginoon paano mo gagawin. Amen. So ngayon, ito yung pag-uusapan natin mamaya sa live group. Kung ang lahat ng ating mga araw, sige, basahin nga po natin sabay-sabay. Kung ang lahat ng ating mga araw ay nakasulat na sa aklat ng Diyos, bago pa man mangyari ang mga ito, ano ang tinuturo ng kasulatan tungkol sa layunin at pamumuhay na itinakda niya para sa atin? May sagot na. I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Nakasulat na ang salita ng Diyos sa puso mo at sa isip mo. Kaya naniniwala akong hindi mo siya nakakalimutan. Amen po ba yun? Laging nagpapaalala si Lord because His Word already written in your mind and written to your heart. Sige po, sa umagang ito, tayo po ay magkukumunyon. At sa kumunyong ito ay aalalahanin po natin ang ating Panginoong Hesus. Nagpapasalamat tayo kay Lord kasi yung magandang plano niya sa atin, nakasulat na po yan. Kaya, in my conclusion, read your Bible, pray every day. Okay? Sa Sunday School, tinuturo yan ha. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, prayer every day, and you'll grow
grow. Palakpakan natin si Lord. Yan. Kaya sa mga teacher ng Sunday School, mas maganda pong tinuturo ang salita ng Diyos. Praise God, yung anak ko, umaattend na ng practice ng praise and worship. Kinakanta niya yon kahit kumakain siya, naglalaro, kumakanta siya ng praise song kay Lord. And I hope and I pray dun sa ating mga anak. Dahil baunin nila yan hanggang paglaki. Sige po, bigay po natin yung bread and yung wine. Ang dugo po ni Jesus